Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Dear Max FM. Itago niyo na lang ako sa pangalang Maine. Hindi ko naman totoong pangalan. Pero sana'y itago niyo ang Facebook account ko. Chin, bago pa ako napunta dito sa Jensen kasamang pamilya ko. 22 years old na ako. Nung first time naming tumira sa Jensen. But prior to that, somewhere in Laguna, doon ako lumaki. Lumaking medyo may itsura. Kaya laging laman ng mga pageants. Kumakanta din ako paminsan-minsan. Nakakauwi din naman ng premyo. At dahil sa mga pageants na yon, marami akong naging kaibigang mga bakla. At silang nagturo sa akin paano maging maarte sa katawan. Kaya bata pa lang ako, marunong na akong umarte. Umarte sa aksyon at sa sarili. And when I was young, syempre, dahil beauty titleist, maraming nanliligaw. And I had my share of boyfriends. Sabihin na nating nagsawa ako sa lalaki noon. Hindi naman sa pagmamayabang, pero walang isang araw sa teen years kong lumipas na hindi ako nagkaroon ng boyfriend. I would even have 2 to 3 boyfriends at the same time. At hindi basta-basta ordinary boyfriends lang. Karamihan sa mga manliligaw ko, may mga sasakyan. Mga gwapo, mapoporma. Kaya naman, from high school to college, tinagurian akong playgirl sa batch namin. Nagtapos naman ako sa college. Alam ko naman ang limitasyon ko. Alam ko din ang reservation ko kahit nagkaroon pa ako ng maraming boyfriends. Hindi ko pinabayaan ang pag-aaral ko. Sa sarili ko lang, hindi naman ako ganun talaga kaganda. Pero sabi ng mga kaibigan ko, meron daw akong kakaibang appeal at yung bang tinatawag na it factor. Ibang mga friends ko nga at classmates, nirereto pa nila yung mga sarili na lang brothers and cousins. And out of friendship, pag nakikilala ko, tapos nanliligaw sa akin, I would answer them all. Ibig sabihin, halos na mga classmates ko, mga brothers and cousins nila, naging boyfriend ko. But I had a hard time going out on dates with them. Siyempre, pagsasabayin mo ba naman? Magre-refuse ako, magsisay no, minsan namimix pa at nakukonfuse ako sa mga pangalan nila. Sabi ko nga, collect and collect until you select. Yun ang naging motto ko eh. Pakinabangan ko na ang beauty ko hanggat bata pa. Sa kabila nun, nagpagkakaroon ng maraming boyfriends. Stricto ang father ko. Lagi niya akong sinusundo sa school. Inaabangan, binabantayan. Pero, nakakalusot pa rin ako. So sometimes I played hooky just to be with my boyfriends. Hindi naman ako all the way sa kanilang lahat. Hindi ko naman binigay ang buong katawan ko sa kanilang lahat.
ako ng third year college. Doon nagsimula. Doon ko na ipagkaloob ang kaluluwa ko. But that's another story. My being carefree went on until I graduated and eventually found a job. Alam mo, sa totoo lang, palihim ko pang dinidate ang boss ko. Yun lang naman ang bisyo ko, Chin. Nahihirapan akong humindi kapag nililigawan ako. Pakiramdam ko kasi, ang daming nagmamahal sa akin. Tinutugunan ko lang. Kung mahal nila ako, edi willing din akong mahalin sila. But for your information, wala akong ibang bisyo. I never entertained the idea of taking drugs or even alcohol. Hindi ako naglalasing. Hanggang isang araw, may isang malakas ang loob na boyfriend ko ang nakikipaghiwalay sa akin. Sa dinami-dami nila, siya lang ang kaisa-isahang gustong makipaghiwalay. Sabi niya, he couldn't anymore take my attitude of entertaining or dating other men. Alam kasi niya na meron pa akong ibang boyfriends. Nalaman niya, nag-e-entertain pa ako ng iba. It was then that question started entering my mind. Will I be like this forever? Magiging ganito na lang ba ako forever? Isang playgirl. Naisip ko tuloy, meron bang kukuha sa akin at i-consider akong magiging good wife someday? Magiging faithful kaya ako sa magiging husband ko? Naisip ko pa pag nabuntis ako ng anak. Anong mangyayari sa nightlife ko? Wala na akong magiging social life. May magkakagusto pa kaya sa akin kapag may anak na ako? My life was really a mess and getting out of hand. Hanggang one day, may nakilala ko isang lalaki. Itago na lang natin siya sa pangalang MP. Capital MP. Although, may tsura naman siya konti. Pero, exact opposite siya sa lahat ng gusto ko sa isang lalaki. Siya yung eksaktong opposite kabaliktaran sa lahat ng mga naging boyfriends ko. Tapos, salita niya pa, Bisayang-Bisaya. Wala din siyang kotse. Simple lang siya sa lahat ng mga bagay. Nakilala ko siya sa pamamagitan ng mga office mates ko. Si MP ay nagkataong isa sa mga uncle ng office mate ko. Pero isa siyang seaman. He was so persistent sa panliligaw sa akin that I found myself saying yes again. Alam mo ang nakakatawa dun, Jean? Hindi ko pa naman dama na gusto ko siya o love ko siya, pero sinagot ko siya. Nung dumating siya sa Pinas, nagkita kami. Nag-date kami. And I found him pleasantly different. Kasi, instead na usual dinner dates, dinadala niya ako sa simbahan. At dinadala niya ako dun sa bahay ng sister niya para mag-attend ng Bible study sessions. At doon nagsimula na I started praying to the Lord para ituwid ang buhay ko. Para pagkalooban ako ng lalaking magmamahal at tatanggapin ako kung sino ako. Pero hindi ko inisip at lubos maisip na si MP ang ibibigay ni Lord sa akin. He was the perfect gentleman. Hindi niya sinubukang i-hold yung hands ko. And then, tinukso ko siya. Sabi ko, bakla ka no. Oy, bakla ka.
hindi mo kayang hawakan kamay ko. Pero hindi siya nagpadala. He kept a respectful distance from me. And guess what, Chin? To make the story short, doon ko napatunayan na sobrang taas ng respeto niya sa akin kahit nalaman niyang hindi na ako virgin. And right now, bumalik siya sa pagiging seaman niya at ako naman naiwan kasama ang 3 years old ko na batang lalaki. But I'm proud to say, hindi ako nagtataksil. I'm proud to say na faithful akong asawa sa kanya. I always go home straight from the office. At ang anak ko, kahit mayaya, I tend to him personally. Kapag nasa bahay ako, hands-on ako as a mother. Isang responsable at devoted na mother to my son and a faithful wife to my husband kahit malayo siya. Kaya hindi ko lubos maisip na ang isang playgirl na katulad ko would be blessed this much even if he is not here. Gusto kong pasalamatan ng husband ko for loving me, for accepting me who I am and what I've been through. Thank you, hon, for being so caring and understanding. And most importantly, I'd like to thank the Lord dahil pinatawad niya ako sa lahat ng mga kasalanan ko. For being always there when I needed help. For the protection. And most of all, for giving MP and my son to me. Kaso lang, Chin, may mga pagkakataon din na naiisip ko. Hindi kaya masyado pa akong bata ang nag-asawa. Hindi kaya baka isang araw hahanapin ko yung social life ko. Hindi kaya magsisisi ako. Panandalian lang ba ang lahat ng ito? Especially that nakikita ko sa Facebook, yung mga ex-boyfriends ko. Masaya ang buhay, ang nightlife, ang social life, at gumagala abroad. Honestly, may nakakapako sa puso ko na para bang may regret. Na para bang hindi ko na makuhang mag-enjoy sa buhay dahil pamilyado na akong tao. God forgive me, pero sana'y mapayuhan niyo ako para magbago naman ang pananaw kong ito. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking sulat. Ang inyong Kamax, Maine. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.